Pang-anim na argumento. Manalangin sa Diyos at huwag mag-uulit-ulit. Basta manalangin ka, taimtim sa puso mo. Kahit isang beses mo lang bigkasin, nauunawang ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? Nangyayari nga sa akin yun. Nauunawang ka. Kaya nga, nararamdaman mo. Nangangahulugan na ba ito na mali na ang paulit-ulit na panalangin? I don't know. Hi there, this is Vincent Pires Catholic. Kung pagbabatayan natin ang kaganapan sa Biblia, si Kristo ay nanalangin sa Diyos ng 3 beses ng parihong panalangin. Ibig sabihin ba na hindi siya naunawaan ng Diyos Ama sa kanyang unang panalangin? Oo nga, no? Walang mali na ulit-ulitin po ang panalangin na makabuluhan. Nataliwas sa argumento ng ibang pananampalataya na ipinagbabawal daw ito ng Diyos ayon sa Matthew chapter 6 verse 7. Datapwat, pagka kayo'y nanalangin, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga pagano sapagkat iniisip nila na sila'y didinggin dahil sa kanilang maraming pananalita. Marami sa mga scholar ang nagsasabi na bubble ang tinutukoy o pagdadaldal na hindi maintindihan. Pero kung susundan po natin ang kanilang argumento na walang kabuluhang salita, Mali. Sino mga Bible scholar yun? Mga Bible scholar ba yun ng mga protestante? O anong grupo ng mga Bible scholar sila? Sa anong sikta sila kabilang? Ay yung sinasabi mo na babbling ang tinutukoy doon. Malabo yun. Kung pagbabatayan mismo itong nakasulat dito sa Matthew 6:7. Kasi maliwanag na sinasabi dito. Panalangin ang tinutukoy. At ang tinutukoy dito nakawalang kabuluhan, yung paulit-ulit. Nagiging walang kabuluhan ang panalangin pag pinaulit-ulit mo. Hindi yung sinasabi mo na babbling na parang salita ng bata. Yun ibig sabihin ng salitang babbling. Yung babbling na yung infant pa ng mga bata, nag-aaral pa lang, gusto pa lang, nag-umpisa pa lang sila mag-salita. Nagsasalita sila na hindi mo maintindihan. Yun ibig sabihin ng babbling. Ay hindi naman ganun yung mga nanalangin eh. Hindi naman mga bata na yun. Kaya malabo na babbling yun. Maliwanag ang tinutukoy dito ng Panginoon Kristo na walang kabuluhan na paulit-ulit. Ay yung mismong pinapaulit-ulit mo yung panalangin. Nagiging walang kabuluhan yung paulit-ulit na panalangin. Ano ang katunayan? Itaas mo rito sa, ituloy mo ang sinasabi sa verse 7. Basahin ko ha. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga hintil. O ito na, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. O yun naman pala eh. Iniisip kasi ng mga hintil na dahil sa kanilang maraming kasasalita. Bakit nagiging maraming kasasalita? Kasi nga pinapaulit-ulit. Kaya marami tuloy ang kanilang pagsasalita. Hindi yung malayo sa katotohanan ay tinutukoy dito, babbling. May technique mo lang yun para ilis ang katotohanan na para yung paulit-ulit na tinutukoy maiwasan yun. Dahil yung kasi yung ginagawa nyo kasi ano ang ginagawa nyo sa Santo Rosario yun ninyo ilang ama namin doon at malayo rin doon sa ikukumpara mo doon sa ginawa ng Panginoong Kristo nung siya ay nanalangin at dumulog sa Diyos ng 3 beses kasi yung pangyayari doon, unang dumulog ang Panginoon sa Ama na ang sabi niya, kung maaari sana ay lumampas yung gano'n na paghirap niya. Pero, ang sabi niya, mangyari nawa ang kalooban mo, Ama, hindi ang kalooban ko. Pagkatapos, umalis siya, tinignan yung mga kasama niya. Ngayon, nung makita yung mga alagad niya, yung mga kasama niya, na natutulog, sinabihan niya. Pagkatapos, bumalik siya uli. Hindi yun sa ura mismo, katulad ng ginagawa, ang layo naman yung paulit-ulit sa inyo.
ama namin pala, pagkatapos uulit naman, hindi malayo sa katotohanan yung tinutukoy mo. Kung ikukumpara mo naman doon sa pangyari, nung ang Panginoong Kristo ay manalangin ng makaitlong beses. Walang kabuluhan. Ay sasalungat pa rin ito sa Biblia dahil ang panalangin na The Holy Rosary ay mga salita mismo na nanggaling sa Biblia. Wow! Ang panalangin na Our Father, Hail Mary, at Glory Be. Oo nga, no? Oh, bilhin mo yun. Panalangin nga yun na yung Our Father, yung ama namin sa Tagalog, ang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Hindi sinabi ng Panginoon na ito ang ipapanalangin ninyo. Mali ka na doon pa lang. At hindi sinabi ng Panginoon na yung ama namin ay paulit-ulitin ng panalangin. Kaya napakalayo talaga sa katotohanan na sinasabi mo. At saka napaka-nonsense para anong mayroon. Ba't kailangan mo paulit-ulitin? Di ba, masakit man sa pakinig ninyo, pero parang ginagawa niyo yung tanga ang Panginoon. O halimbawa, i-actual mo lang sa sarili mo. Mayroon kang anak. Kung halimbawa, tatay ka, mayroon kang anak. Hingi sa'yo ng pera o anong bagay na hiningi sa'yo. Ganyan gawin sa'yo, papa, pahingi ng piso, papa, pahingi ng piso, papa, pahingi ng piso, papa, pahingi ng piso. Di ba, mabubwisit ka? Pero yung papa, pahingi po ng piso, hindi ka pinansin ng papa mo. Hindi may ginagawa. Mamaya ng kunti, pinalo up mo, papa, pahingi ako ng piso. Walang problema yun. Magkaiba yun sa mo. Kaysa yung mo, papa, pahingi ng piso, papa, pahingi ng piso. Ganun ang ginagawa nyo exactly sa Santo Rosario na ginagawa ninyo. Sige nga, sa katotohanan lang. Sabihin ba nito ay wala rin itong kabuluhan kahit na mga salita ay nagaling na mismo sa Biblia? Ang wala ngang kabuluhan, yung paulit-ulit na panalangin. Malayo sa katotohanan yung mga pinagsasabi mo. Mr. Curious, sa totoo lang. Mapangligaw yung sistema ng sasalita mo dyan. Ano namang nakasulat sa Sumapot sa langit, ha? O nagpapakita lamang ito ng walang kabuluhang argumento ng mga kapatid nating anti-katoliko. Ano ba sa palagay mo? Alam mo yan, tumatama talaga yan eh. Maging si Jesus ay nagturo sa atin na maging matyaga kapag nanalangin sa Diyos. Sa talatang ito ay kanyang sinabi na kahit gabi at nakasara na ang pintuan ng iyong kaibigan na hinihingan mo ng tulong, ngunit sa paulit-ulit mo na paghingi sa kanya ay ikay kanyang pagbibigyan. Iba yung pagtsatsaga kaysa paulit-ulit na ginagawa nga ng Santo Rosario eh. Pagtsatsaga, yung katulang naging halimbawa kanina, yung anak na humingi ng anong bagay sa kanyang tatay, hindi pinapakinggan sa unang pagkakataon. Mamaya ng kunti, papalo up niya, pero yung iba yung paulit-ulit nung mismo, ora mismo, sabihin mo, papapahingi ng piso, hindi nang bibisit ka na noon, di ba? Yung pagtsatsaga, yung hindi sa ganung katulad ng ginagawa sa Santo Rosario, pagtsatsaga, hindi pagtsatsaga yun, kalukuhan yun, gawa nyo lang na aral yun. Kaya sabi ng Panginoon sa inyo, lumalapas sa inyong katotohanan, sinasabi ng Panginoon. Sabi, aral ng tao, itinuturing yung utos ng Diyos, ng may kapal. Lumalapas sa iyo mga ganong katotohanan, sinasabi ng Panginoon, utos ng tao, pero ipapalagay nyo, utos ng Diyos, na hindi naman talaga iutos ng Diyos. Yun ay sinasabi ng Panginoon sa mga ganon. Yan. At maging si Jesus ay nagsabi na maririnig pa ang mga nagdarasal araw at gabi na humihingi ng tulong sa Araw Diyos. at gabi, humingi ng tulong sa Diyos, pero hindi sa ganong, po, kahit anong paliwanag mong ganyan, ang katotohanan hindi mo maililis, Mr. Curious, please lang. Kahit ang Diyos ay nanalangin sa buong magdamag. Kaya kung sabihin natin na dapat isang Iba yung nanalangin sa buong magdamag kaysa nanalangin ng paulit-ulit na, ay nako, huwag mo nang ililis ang katotohanan, Mr. Curious. Curious na curious ang kasinungalingan mo talaga. isang panalangin lamang o isang bigkas lamang at hindi na dapat ulit-ulitin ay sasalungat ito sa itinuturo ni Kristo to keep on praying always. Always praying, pero ibig sabihin, ipapa-follow up prayer, hindi ibig sabihin na instantly doon sa oras mismo ng pagkakataon, ulit-ulitin mo. Huwag mo ngang ilis, Mr. Curious. Curious, ano? Mr. Curious, huwag mong pa ililis ang issue. Ang issue dito, yung katulad ng eksaktong ginagawa ng sistema ng pananalangin ninyo na biro mo sa Santo Rosario, ilang ama namin, 10 siguro yan. Hindi ko alam kasi yan eh. Ngayon
Pero bang nidiwa man lang ng ganong katuruan ang mga alagad? Walang ganon. Kontra pa nga sa Biblia yung ganon sa katwiran ng Diyos. Naku po. Guys. Ayan, maraming salamat po mga ka-curious, mga kapuntos sa inyong pong pagsubaybay. At sana po ay may natutunan po tayo sa ating pagre-rebut. May natutunan ako na yung pagiging daya mo sa katotohanan ay hindi dapat tularan, ha? Okay, yun lang.